Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Naglalagablab sa silanganan, pagmamahal mo sa tanan, pag-ibig mo ay walang hanggan, ito'y mananatili kailanpaman. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Atin din pong pinagdiriwang ngayon ang Prison Awareness Sunday, at ating pong ipanalangin ng lahat ng mga nasa bilangguan, lalo tigit ang mga naakusahan na wala namang sala. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ating ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, Amen, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Paano natin mapatutunayan na wagas ang pag-ibig natin sa Diyos? Ayon sa aklat ng Exodo, makikita ito sa ating kagandahang loob at pagdamay sa kapwa, lalo na sa mga nanghihina, may hirap, dayuhan, at mga bilanggo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nag-ibang bayan din kayo sa Ehipto.
Huwag din ninyong aapihin ng mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapuputan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsangla sa inyong balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan, Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Puon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Puon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Puon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Puon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya ay tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Puon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Puon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang pinakamatanda sa kanyang mga liham. Taglay nito ang kagalakan ni San Pablo nang malaman niyang nananatiling tapat ang mga Kristiyano
sa Tesalonika. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Seduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin nito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, pinalalahanan tayo ng ating narinig na ebanghelyo tungkol sa ating obligasyon sa lipunan. Obligasyon o ang ating pong bahagi sa simbahan at ang ating din pong pakikibahagi sa lipunan doon sa usapin tungkol sa pagbabayad ng buwis. Sabi nga po ni Jesus,
ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So, hindi sinasaklawan ni Jesus yung usapin na tungkol dito, kundi mas ini-encourage pa niya ito ang mga tao na gampanan ang kanila pong responsibilidad sa pamayanan. Ngayon naman, isang Pariseyo o mga Pariseyo ang nais na subukin ulit si Jesus base sa kanila pong kaalaman kung saan sila eksperto tungkol sa kautusan. So muli, ang mga Pariseyo, ang mga dalubhasa sa kautusan. Malinaw po? So mga scholars, mga matatalino, memorize nila ang lahat ng mga utos o kautusan na dapat sinusunod ng mga tao. Ilan ang utos na ibinigay ng Diyos? Ilan ang utos na ibinigay ng Diyos? Ilan? Malapit na tayong umalis sa mundong ito. Di pa natin alam kung ilan. Ilan ang binigay na utos ng Diyos simula pa nung panahon ni Moises? 10. Yan. 10. No? At ito lang yung 10 ito na dapat matandaan ang mga tao. Malinaw na yan. Pero sa kasawiang palad, sa paglipas ng panahon, itong 10 ito ay dinagdagan ng dinagdagan. Hindi ng Diyos, kundi ng tao. Gumawa ng kung ano-ano mga bawal to, bawal yan. No? Laging gano'n na nangyari. Pero sa ulo yan ng mga Pariseyo. Kaya sa akala nila, itong si Jesus, hindi naman to nakapag-aral. Wala nga itong formal na guro na kanilang nababalitaan. Kaya nais na naman nilang subukin o baka pwedeng mapahiya o pahiyain si Jesus. Kasi sabi nga dito, napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. O ngayon naman sila, gusto nilang patunayan na sila ang magaling. Kaya yung tanong, alin ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Na thinking na hindi masasagot na Jesus. Kasi nga sila yung nakakaalam. Pero ito po, pinaalala ni Jesus sa mga Pariseyo at sa lahat ng mga nakikinig dito. Yung 10, kung isa-summarize niya, kaya nga po yung tapyas ng bato, nakikita natin yung 10 utos ay nahati sa 2. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Yan ang pinakamahalagang utos. Pag-ibig sa Diyos. Sumunod ay ang pag-ibig sa sarili at sa kapwa. Kasi malinaw naman po, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan ang pinakamahalagang utos. Ma-memorize mo lang yan. Maisapuso mo lang yan. Magiging okay ka na. Kasi hindi po basihan na ikaw ay talagang, yung bang, wag mong ipagmamalaki na ikaw ay matagumpay, ikaw ay okay sa karir mo, mayaman ka. Hindi yun eh. Bagamat kailangan natin talaga magpursige para umangat sa buhay. Pero kung gusto mo talagang mas maging buhay, yung magkaroon ka ng buhay, kasi kahit mayaman na, malungkot pa rin eh. Meron namang mga mahihirap, kahit mahirap, pero masaya. Pero meron din namang mahirap na lalo pang humihirap ang buhay. Dahil lamang sa hindi natin malaman o hindi natin isinasabuhay ang utos na magmahal. Ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa, gaya ng sarili. So, kung tutusin, para bang mayroong 3 pundasyon o yung pinakaposte ng buhay ng isang tao para maging ganap
para mas maging malakas ka. Yung tatlo, no? Diyos, sarili, kapwa. Hindi pwedeng kulang. Kasi ang pag-ibig sa Diyos na sinasabi natin, kung mahal natin ang Diyos, maipapakita yan sa ating pakikitungo sa kapwa. Ngayon, paano tayo nakikitungo sa kapwa ay yung kung nailalagay din natin ang ating sarili na paano pag ako yun, paano pag tayo. So, magkakaroon ako ng pagpapahalaga sa sarili ko at mauunawaan ko na kailangan din pahalagahan ng kapwa. Sabi sa unang pagbasa, di ba? Tandaan na mabuti ito ha. Walang dapat nang aapi ng kapwa. Walang nang aapi. Sabi, huwag niyong apihin ang mga dayuhan. Bakit? Kayo din mismo naging dayuhan sa Ehipto. So naranasan ninyo yung ma-discriminate, naranasan ninyo yung magutom, naranasan ninyo yan. So huwag ninyong gawin sa inyong kapwa. Minahal tayo ng Diyos, minahal kayo ng Diyos. Parang ganun ang gusto ipaalala sa atin sa unang pagbasa. Masama bang magpautang? Yung mga mangungutang dito. Sino mangungutang? Sabi naman, malinaw din, di ba? Sabi, kung magpapautang kayo. So pwede palang magpautang kasi tulong mo yun sa kapwa. Pero ang sabi, huwag kang magpapatubo. Kasi lalong maghihirap ang iyong kapwa dahil sa tubo. Kung nangangailangan, kung meron ka, sabi na kung meron kang kapwa na nangangailangan, ilagay mo lagi sa konteksto ha. Kung mayroong naghihirap at mahirap kasi yung meron nakasanayan na gamitin yung pagiging mahirap para humingi lang ng humingi. Ibang bagay yun. No? Pero sabi, kung may nangangailangan, pahiramin mo, huwag mong tutubuan. Malinaw po ba yan? At sa ikalawang pagbasa, sa sulat naman ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, maging mabuting halimbawa. Hindi lang basta influencer, kundi maging mabuting halimbawa ng atin pong pananampalataya. Kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos, maging mabuting halimbawa tayo ng pagmamahal. Alam pa ba natin ang kahulugan ng pagmamahal? Sa dami ng definition na ibinibigay noon at naririnig natin sa social media, love has no gender, love has no race, love has no color. Ang daming definition pero nahihirapan talaga tayong ipakita itong pagmamahal na ito. O isagawa ang pagmamahal na ito. Ngayon kasi sa panahon ngayon, na like lang sa social media, love na. Love na agad. Hindi yun yung kahulugan na nais na ituro sa atin ni Kristo. Pag-ibig sa Diyos, unang-una, pag-ibig sa Diyos. Kaya nga po, sa konteksto natin ng nangyayari sa lipunan, narinig na ninyo lahat ng kalampag ng mga kakandidato o mga tatakbo at pipiliin ninyo bukas na darating na eleksyon. Itong katangian na ito na hindi natin madalas pinapansin, pero dapat ninyong tingnan sa mga pipiliin ninyo. Mayroon ba itong pag-ibig sa Diyos? Wag na yan, Father. Pag-ibig, wag na yan. 300, 500, okay na yun, Father. Ngayon, tandaan ninyo ha, narinig ninyo ito. Kung ang pagpili ninyo ay nakabase sa kung sino ang nagbigay ng pera, hindi mo naintindihan ang pag-ibig. Kasi kung nagmamahal ka at minamahal mo ang kapwa mo, minamahal mo ang barangay mo, pumili ka ayon sa taong may pag-ibig sa Diyos. Hindi lahat ng nagsasabing mahal ko ang aking kapwa ay nagmamahal sa Diyos.
Pero kapag ang isang taong pipiliin mo nagmamahal sa Diyos, kayang-kaya niyang mahalin ang kanyang barangay. At maglilingkod yan ng tapat. Parang nalungkot kayo, no? Kasi sayang naman, Father, yung 300. Magkano bang bigayan? Magkano? Ha? 300? 300 lang? Biruin mo, 300 lang ang pagmamahal sa iyo. Napaka-cheap naman, no? Diba? 300? Ayan, cheap naman. Eh kung ikaw yon ay, ano yun, itaas mo naman ang standard mo, no? Taas mo naman. Kasi ganun, napakataas ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero tayo, kung mahalin natin ang kapwa, pinipresyohan natin. Ang pag-ibig ng Diyos, buhay ang kanyang iniaalay, ang kanyang ibinibigay. Kaya nga walang katumbas na halaga. Tayong mga tao, sana matutunan natin, huwag mong presyohan ang pag-ibig. Huwag mong presyohan ang kapwa. Kasi hindi yan bagay na pwede mong bilhin. Ang pag-ibig ay ibinibigay. Iniaalay yan. Ha? Iniaalay. So, sana po, no, sa mga nagnanais din na maglingkod, no? Mga magdadasal na yan talaga ngayon eh. Kasi linggo eh, no? Tahimik na yan, tahimik na lang. Malinis na rin ang paligid. Sana po ay ibukas sa inyo ang inyong mga puso, no? At ano man ang mangyari, manatiling tapat sa inyong mga pinagsasasabi nung kayo po ay pumupunta sa mga iskinita, lumalapit sa mga tao, maging mabuting halimbawa sa inyo pong masasakupan. Amen? Magsitayo ang lahat at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa diwa ng pagmamahal. Buong pananampalataya nating hingin ang kanyang gabay upang maging mga kasangkapan tayo sa paghihilom ng mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa. Sa bawat panalangin ang ating itutugon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig, sa pamumuno ni Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, at ng lahat ng kaparian, ay maging daluyan ng mapagpagaling at walang maliw na pag-ibig mo sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan, ang sangay na ehekutibo, hudikatura at lehislatura ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan mo, Ama, ng karunungan para gamitin sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong naatasang maglingkod sa larangan ng kalusugan, mga doktor,
nurses, at iba pa ay bigyan ng lakas ng loob at katawan upang magampanan ang kanilang tungkulin sa mga may sakit at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, at sa lahat ng mga piitan sa aming bansa ay magampanan ang kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa iyong kautusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay maging kasangkapan at tumugon sa panawagan mo, O Diyos, sa pagbabahagi na walang maliw na pag-ibig mo at mapaghilom ang mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa, dulot ng iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal, nagpahirap sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga intensyon ng lahat ng mga nanonood sa online. Atin din pong isama ang kapayapaan at kaligtasan sa mga bansa na ngayon ay naiipit sa mga kaguluhan at ang darating na eleksyon bukas. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa mga may sakit at sa lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang bayang inibig mo ngayon'y umaawit, sa'yo ay sumasamba, nananalig. Umaasang diringin ang bawat dalangin sa alay na ito'y nakalaki. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At
at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagbuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos sawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal
upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay ika-73 anibersaryo ng Black Rosary Movement at bilang pagtatapos din ng buwan ng Santo Rosario, meron pa pong 2 araw, ay mamayang gabi pagkatapos ng alas 6 ng misa ay magkakaroon po tayo ng prosesyon para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. At ang ating din pong Triduum Mass para sa mga kaluluwa ng ating mga yumao magsisimula po mamayang gabi, October 29 hanggang October 31. So gabi-gabi po ay dadasalan natin ang mga kaluluwa, although buong buwan ng Nobyembre, atin po silang aalayan ng panalangin ng pagbabasbas. Magkakaroon din po ng pag-aalay ng kandila kung saan yung kandilang yon ay iaalay para sa kaluluwa na mahal po ninyo sa buhay. Kaya maaari po kayong makipag-coordinate sa opisina at yung mga souls envelope na ilalagay po dito, pakibalik nyo na po sa opisina para maisaayos po natin at maisama po sa ating pong pangamisa. Sa October 31 naman ay magkakaroon po ng Parade of Saints ang mga batang may edad 5 years old hanggang 12 years old. At muli sa mga magulang, huwag po kayong matukso para sa mga candies, mga chocolates at kokostyuman ninyo ang inyong mga bata na mga demonyo, na mga aswang o kung ano mga nakakatakot na mga imahin. So hindi po yan Kristiyanong gawain. Ang Halloween, hindi po yan nakakatakot. No? Ang November 1 ay araw ng kabanalan. Kaya kung gusto nyo silang kostyuman nyo po. Pero hindi na nakakatakot. Kostyuman nyo ng mga anghel, mga santo, o kung sino man na may magagandang mga values na dapat nilang matularan. Kung ipipilit ninyo na kukostyuman sila at isasali ninyo sa mga trick or treat na mga nakakatakot, so humanda din po kayo sa tigas ng ulo nila habang lumalaki. So, huwag nyo pong sanayin na parang nakakatuwa na maging demonyo sa araw na yon. Kasi mahihirapan kayong supilin yan. Mahihirapan kayong disiplinahin yan. So hanggat bata, ituro na at ipakilala yung mga kabanalan. November 1 naman po, araw ng mga banal. Pagkatapos ng misa ng gabi ay magkakaroon po tayo ng parada, yung Parade of Saints. So lahat po ng mga may santo sa kanilang mga bahay, kung kayang bitbitin nyo po, isama natin sa prosesyon. So November 1, araw ng mga banal. November 2, All Souls Day, pagbabasbas ng mga larawan. So yung sa mga taga dito po sa Soledad o San Nicolas, dalhin nyo po yung mga picture frame o mga pictures na mga mahal ninyo sa buhay para mailagay po natin doon sa gilid at maalayan din po ng panalangin. November 4 to 7, dadalaw po ang imahe ng Mahal na Birhen ng Loreto, yung nandoon po sa Sampaloc. Dadalaw po dito, mananatili po ito ng 4 na araw o 3 araw. November 5, sa susunod na linggo, ay darating po ang imahe naman ng Nazareno. Mananatili po yan hanggang November 8. Kaya inimbitahan po namin kayo na dumalaw dito sa parokya ng Birhen ng Soledad para matunghayan po at masulyapan, maidulog ang inyong mga panalangin sa mahal na Poong Jesus Nazareno. At paalala po, just in case meron pong mga nakakatanggap ng message, gamit po yung profile ko
yung pangalan ko, yung picture, at sila po ay nag-aalok ng loan o kaya naman ay nagsusulisit. So i-verify nyo po muna kung talagang ako po iyon. Kasi madaling gumawa ng profile gamit ang picture ng ibang tao. Meron po kasi mga nag-message na kung kino-confirm kung ako po ba yung nag-solicit. No? So hindi po ako nagsusulisit, no, ng kung ano man na biglaan. Normally may letter na binibigay, no, o kung kaya personal na tinatawagan. Pag may nag-solicit via messenger, tawagan nyo agad. Pwede nyong i-video call para ma-confirm po ninyo. Lalo na kapag sinabi na kaka-opera ko lang, hindi ako pwede tumawag o tumanggap ng tawag, hindi ako pwedeng yung ganon, huwag nyo pong entertain. No? Marami pong medyo nangangailangan ngayon, gipit na gipit, kaya pati yung pang-scam ay pinapasok na po nila. Ipagdasal pa rin natin sila. So sa mga nakatanggap po ng ganung mga message, hindi po ako yun. No? I-verify po muna ng mabuti. Okay, so maraming salamat po sa inyong mga tulong, sa inyong mga donasyon. Huling linggo natin ng Oktubre, so susunod na linggo, November na po tayo. Salamat sa lahat ng suporta at pagtulong sa simbahan ng Mahal na Birhen ng Solidad. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaniluman, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't